Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at kaibigan ay eto na naman po. May sagutan pong nangyari, no? So, doon po sa ating mga favorite personality. Popcorn po ito, popcorn with nachos and cheese with hot dog. Samahan nyo na rin ng IC. Yung favorite ng mga bata na drink. Instead na yung liquid na soda, naging parang ice. IC. Ayun po yung kinakain ng mga bata pag dinadala ko silang manood ng movie. Ang gagastos eh. Mas mura yung ticket kaysa sa pagkain sa loob ng sinihan. Yung isa ko namang anak, pupunta doon sa food court, bibilan nung isang malaking ganung pizza. Dala-dala yung bag niya. Hindi naman nag-i-inspect dito eh. Pakita mo, yung ticket ko online eh. O gaganon ko lang sa machine, pasok na. O kaya pagdating sa sine, sa loob, nyam nyam nyam. Kaya ito, nyam nyam nyam. Talap-talap, ika nga nila. Ano po yun? O eto po, balik na naman tayo sa tatlong ito. May vlog po ako sa tatlong ito eh, kung napanood nyo yun, no? Sara Duterte, Hontiveros, Franz Castro, mga power pop girls. Yun nga lang, yung dalawa, kontra isa. 2 versus 1. Sino kaya ang magwawagi? Yay! Ito po kasi, meron pong statement si VP Sara Duterte, no? Na siya po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa mga iba pang officials ng Marcos administration, no? So, basahin ko lang sa inyo yung title ng balita dito sa Politico News. Sara Duterte thanks Marcos allies for support amid attacks and lies, says critics lack proof to back dirty imagination. Tandaan nyo yan ha, dirty imagination. Yung laman po ng balita na ito ay nandoon na rin po sa statement na inahayag o nilabas ng ating VP Sara Duterte na nandoon po sa kanyang official Facebook page na Inday Sara Duterte, no? Pasensya na kung babasahin natin ito, no? Pero tatalon-talon tayo. So, sabi niya dito sa first paragraph, I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 Confidential Fund. Thank you to ES Lucas Bersamin for a detailed presentation of facts about the 2022 OBP CF and educating that the request, approval, and spending of the fund violated no law, which is diametrically adverse to what critics had been repeatedly harping. Antindi na, no? Diametrically adverse. Na parang baliktad to what critics had been repeatedly harping. Adverse eh. Adverse effect, no? Thank you rin, no, kay Secretary Teodoro Guiboro ng DND for upholding the creation of the Vice Presidential Security and Protection Group, yan kasi po, no? Thank you to Representative Stella Kimbo of the 2nd District of Marikina for bravely and rationally facing a gang of individuals who have successfully mastered the art of fabricating lies. Antindi mga kababayan, ano? Kita nyo yun? As it faced the storm of attacks, doon sa first paragraph. Sa second paragraph, diametrically adverse to what critics had been repeatedly harping. Yung pinapatunog, yung pinapalaganap, ganyan. Tapos dito, tungkol sa kanyang BPSPG, no? And groups that harbor strong animosity against institution tasked to ensure peace and security. Pagdating sa fourth paragraph ng first page, successfully mastered the art of fabricating lines and ganging up kay Stella Kimbo. Every paragraph dito sa first page, meron pong pasaring sa mga progressive group. Kilala niya na kung sino yan. Sino?
Yan o. Okay, second page. These efforts are genuinely appreciated because they help counter the lies told by... Meron na naman. Lies told by Representative Castro and the Makabayang Black in Congress. Yan na yan. Second paragraph. Senator Risa Hontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama. Kasi nga po, si BP, hindi mo ba alam si Hontiveros, dating nasa telebisyon yan, nag-angkor pa yan sa isang istasyon. Kumakanta pa yan, katama niya si Lea Talonga. Diba? Nakita akong video dyan. Yung grupo silang, ganda nga ng boses ni Risa Hontiveros. Hindi ko alam ba't dinalam to pumasok ng entertainment. Diba? Ang galing eh, no? With her flair for drama. Hindi siya bagay sa Senado eh. No? Dapat bagay siya sa entertainment industry tulad ni Robin, ni Bong Revilla, Jinggoy. Yan ang mga dramatics. It's a shame. They still cannot produce any proof to support their dirty imagination. Correct. It is so shameful of you, Risa Hontiveros and the Makabayang Black and the likes of yours, that you cannot show to us any definitive proof na ng gago o ginamit sa kalokohan ng OBP ang kanilang confidential fund. Wala kayong mapakitang katotohanan na yung sinasabi ni Lucas Bersamin ay pawang kasinungalingan. Na allowed yun. Na sinasabi niyong transfer or release ng pera na 125 ba, di ba? Na confidential fund ng OBP. Ilabas nyo ang katotohanan para naman maniwala ako. At sasabihin ko, tutulungan ko pa kayong tirahin si OBP. Pero kung wala, kayo ang titirahin ko. Yung iba kasi sa inyo, no? Sa galit kay BP, kasi isang Duterte at doon sa mga sinasabi niya dati, no? Hindi kayo makamove on. Tapos sasabihin nung iba, no? Hindi ko naman po nilalahat. Yung tong progressive group, iyakin ka naman pala eh. Kayo yung iyakin. Labas kayo ebidensya. Bakit nag-ad hominem? Labas ebidensya. Di po ba? O, ito pa. The indignity they have caused Congress and the Senate should be enough for us not to give them serious attention. Kaya nga, di po ba? O, ngayon, kung Congress di bang mag-a-approve ng budget, majority wins. Hanap kayo ng kakampi nyo. Diyan sa Makabayang Black at diyan sa Senado, ikaw Risa Hontiveros, hanap ka ng kakampi mo. No? Again, daghang salamat Apo BBM and everyone supporting OBP. But I believe the lies they peddled to the public will eventually lose their charm and the OBP and DepEd will persist, be vindicated, and realize their aspirations for the Filipinos and the country. Daghang salamat. So yan po, no, mga kababayan, ang sinabi sa statement ng OBP. No? Ngayon, bumanat naman si Hontiveros dyan. Bumanat po siya dyan. O, ito po, sa ulat ng Inquirer, no? Kasi meron din pong post si Hontiveros sa kanyang official Facebook page. Pero ito po sabi ng Inquirer. Hontiveros tells BP Duterte to justify confidential funds. You're not special. O, hindi naman pala special. O, kung hindi pala special at i-justify, gina-justify nga. Patayan yung tignan yung libro. 'Di ba? O may video nga doon sa isa kong vlog. May video. O ano pa sa DepEd yan o sa BP. Gawin mo, request mo, ilabas. No? Hindi nga kayo makapaglabas ng ebidensya, inaakusahan niyo siya eh. 'Di ba? Dinidepensa nga eh. Kayo, iba yung pinagagawa ninyo. O, ito pa sabi niya trabaho lang. Walang drama. Oh. Akala ko ba, BP Sara, the OBP can live without confidential funds?
Bakit parang pinagpapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Ayun naman pala. Lahat ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Bakit siya lang ang talagang ini-scrutinize ninyo? Anong problema niya sa confidential funds? Napakasimple naman. All you have to do is ask. Ibibigay naman sa inyo. Di ba sinabi na nga yan, mga kababayan ha? Ito, mali itong sinasabi niya ha. Unahin natin yung unang statement. Can live without confidential fund. Yes, sinabi po ni VP Sara yan. Pero may kasunod eh. May kasunod. Tignan nyo, kita nyo yung pagmamaline, yung pagbibigay ng impormasyon sa atin. Kung hindi po kayo nagbabasa ng balita o hindi kayo nanunood ng mga Senate hearing at babasahin nyo lang itong mga ganitong quote card nitong mga to, maniniwala kayo. Na-vlog po natin yan eh. Binasa po natin sa report ng mga media. Nakakampi pa nila. Ang sinabi po doon, okay naman po na wala kaming confidential fund. We can live without it. But, there is, hindi po period ang kasunod. Walang pagtatapos doon. But, BUT. O sabihin nyo, however, maganda sana kung meron para lalo kaming makakakilos. Di ba? Hindi tinapos yung statement doon na we can live without confidential fund. Kaya itong sinasabi ni Hontiveros dito sa kanyang statement is incomplete. Di po ba? O sino nagbibigay ng misinformation? Hindi ko po masabing disinformation. Misinformation lang because it's lacking content. It's not really the complete statement given by Vice President. Kaya kayo, no, kung paniniwalaan nyo to na hindi kayo nag-uusisa, nagre-research, ano kayo? Pareho lang kayo ng utak ni Hontiveros. Di po ba? O sasabihin niya, lahat naman daw nagbibigay ng proposed budget. O ano? Nag-propose sila. Bakit sila pinagpapawisan? Have you seen them? Have you seen them sweating? Have you seen them nervously? Have you seen them uncomfortable and not confident to face you? Ikaw nga, hindi mo sila na-face during the time of hearing eh. Tama si BP, your flair of dramatics. Tingnan nyo po, panoorin nyo yung hearing na yon. Mukha po siyang maamong tupa doon. Hindi nyo nga, can you see her eye to eye when you're doing your line of questioning? Tapos nung natapos yung hearing, doon siya nagbubukikeke. So sino ngayon ang matapang at duwag? Nung sinabihan kaya na for your using of flair of dramatics, which is really true, puro ka drama. Hindi kayo special. O sino nagsabing special sila? Are you that special? Tanungin natin ikaw. Are you that special too? I don't think so. Are you that important? Sa opinion ko po, hindi. Bakit? Tingnan nyo, minority block siya. Dadalawa lang sila. To pass a bill, you need 2/3. Tama po ba? Correct. The majority wins. Paano mananalo ang dalawa? So therefore, you're not that special. Nagmamatter ka? Hindi. Sorry naman, mga kababayan. What does it matter? The majority. The consensus of the majority. Di po ba? O nag-propose sila. All you have to do is review it. Tanungin sila. O bakit ka ngayon nagngangaw-ngaw? No? Bakit kayo nagsasalita nang wala doon sa budget, doon sa hearing? Bakit dinadala nyo sa media? Kayo ang nagsimula eh. Alam palang magsimula ang OBP at DepEd na, ay ganitong confidential pa na, ganito. Hindi eh. Kayo ang unang bumuka ang bibig. Kayo ang unang kumontra, tapos nung kayo ay nasupla, kayo ang iyakin. Di po ba? O ito pa, if you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Yes, it was defended publicly. Nasa hearing. Alam palang publicly, in public? Anong klaseng decorum yan? Kalye? Ay hindi senatoriable ang sinasabi mo. There is an avenue for that. That's why there is a budget hearing in the Senate or in the lower house.
Anong gusto mong public? Punta tayo ng basketball court sa arena and then we can defend it there? Hindi ka nga makapagtanong ng maayos dun sa hearing eh. Huwag mo kaming bulahin. It's only a drama. You wanna save your face, freaking B? Di po ba? Naku po, mga kababayan. Ewan ko pa paano nanalo itong senadora na ito. Di po ba? Ang hirap. Nakagago. Nakita nyo yan? Ang kalokohan nila na i-public daw na i-depend. Ayun na nga, dinidepend nga dun. Meron pang chance yan. Yung sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, there is a round 2. Kasi yung kasamahan niya, nitong si Hontiveros na progressive group na Makabayan Bloc sa lower house, nagmamaktol. Meron pa palang round 2 sa plenary ng Congress. I-depend doon yung budget. O doon nyo tanungin yung confidential fund. Di po ba? There's a lot of lawmakers in lower house than in the Senate. O sino ang pagpapawisan? Nakitaan mo? O idiom lang yan? Really? Ibig sabihin parang nangangatog na ang ang BP? Really? Really? Mga kababayan? Ganon? Ganon ka mag-ad hominem? Kita nyo ang mga klase ng mga senador natin? Di po ba? Tama si Senador Drilon. Where is the decorum of the Senate right now? There's none. Because mga pikon, nung binatuhan sila, yun, nag-ad hominem na. No? Sinabihang dramatista ka lang. Which is true naman, galing ka sa entertainment industry. Tingnan nyo, makita nyo dyan kumakanta, katabi niya si Lea Salonga. Di ba? Tama, mali. Hindi kasi niyo alam magtanong eh. Di ba? Madali lang naman. BP, pwede bang malaman saan nyo ginastos ang confidential fund? If you will allow me. Ganun lang naman eh. Ang ginagawa nyo, trial by media eh. Kaya nga wala kayong decorum. Wala kayong proper process how to request, how to talk. Nakakaasar. Tapos sabi niya, di kayo special. Oh my gosh. Really? So, eto po, mga kababayan. Punta naman po tayo dito sa isa pa. Yung kakampi ni Hontiveros, di ba? Sabi niya, 2 versus 1. Ayan, si Franz Castro. May statement po si Sara Duterte dito. Ito yung reply to ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito po yung sabi ni Franz Castro daw. Since the OBP had no budget item, it had no expressly provided budget allocation, and therefore was not entitled to confidential fund in 2022, sabi ni Castro. Ano ang reply ni BP? This is a legal opinion of Ms. Castro, who is not a lawyer. May legal opinion, pero hindi lawyer. Wow, ang galing. Pretentious ang tawag diyan. I am a great pretender. Kasi nga po, congresswoman pretending to be a lawyer. Oh, yes. I'm a great pretender. And next, sabi pa ulit ni Castro, Executive Secretary Bersamin should have known that the President must comply not just with the GAA special provision on the contingent fund, but also the general provision on confidential fund. Sagot, this is a personal conclusion by Ms. Castro. Next, this is an extravagant use of taxpayers' money for an agency whose mandate has no direct involvement in national security, intelligence gathering, or law enforcement. Sagot, this is an opinion of Ms. Castro. Ang tindi. Next, since the Vice President was not entitled to CF in 2022, we should disclose how she spent every centavos of the 125 million in 19 days. The public has the right to know. Sagot, this is another opinion by Castro. Nakakahiya naman tong mga progressive group na ito. Isa pa, we urge the Commission on Audit to revisit its fiscal year 2022 audit of the Office of the Vice President, especially the
transfer and use of the confidential fund. Reply, this is Miss Castro insisting on what she wants, even if it is wrong. Di ba? Entitled match. Parang batang inagawa ng candy si Castro nagmamaktol. Nakailang sampal na yun, no? Last one. At the very minimum, we expect that we will issue a disallowance and order the Vice President to return the 125 million to the public coffers. Reply, this is a finding of Ms. Castro who is not an auditor. Hindi lawyer, hindi auditor, at nagkukunwaring magaling. Sabog naman tong mga to. O, nakita nyo? Yung dalawa, nagkampihan. Akala nila makaka-score sila sa atin ng points. Ang magbibigay lang ng mga points sa inyo ay yung mga katulad nyong mga galit kay BP o sa Duterte. Marami po sila. Yung mga pro-admin pero galit sa Duterte, yan ang magbibigay niyang kakampihan pa. Gagatungan niyang mga pinagsasabi nito. Ang maganda na lang po, sabihan niya dyan sa mga idol niyong dalawa ng mga ewan, labas kayo ng ebidensya. Ang ginagawa ninyo is forcing the OBP to release an evidence. O di ba? Kung baga, sino pa yung inaakusahan? Siya pa ang maglalabas ng ebidensya, defending myself? Eh wala nga kayong may pakita na ginawa kong kalokohan. You are setting a trap for me? Ano sa palagay nyo, idiot si Inday Sara? No way, Jose. Di po ba? Oh, kaya yan po, no, mga kababayan. Itong dalawang ito, nagkampihan pa kayo. Eh wala naman kayong bilang. Sinong maniniwala sa inyo? Ang magandang panlaban nyo is a clear, tangible evidence na yung ginawa nila ay mali. Na yung 125 million pesos na confidential pa ng OBP ay nagamit sa maling paraan. Meron pa dyan, political expert daw sila. Pero hindi naman lawyer. Na sinasabing impeachable daw po yung ginawa ng OP at OBP. So, hindi naman daw po naman mai-impeach yung dalawa na yan kasi walang lakas sa Kongreso. Kakampi nila ang Congress. Really? E di kung meron kayong basis, ilakad nyo na. Citizen naman tayo. Mga Pilipino naman kayo, karapatan nyo yan. Ngayon, kung merong kakagat na congressman dyan, malamang kakagatin ng Makabayang Black yan. Diba? Isang congressman lang mag-endorse niyan at may makuha siyang suporta, lalakad ng impeachment. Pero ang ginagawa kasi ninyo, tulad nitong mga political analyst na dyan, no, yung iba kalbo pa nga, no, na impeachable daw po, i-impeach ang OP at OBP. Oh, really? Sinong gusto niyong ipapalit? Di po ba? Ang gagaling. Sige, try nyo pong i-impeach. No? At baka merong sinasabi nga sa Senate na heads must roll. Or di kaya, heads will roll. Ganon. Oh, kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.